Extreme, ito po ay full sibling nung first bird natin kahapon sa race. At kano pakawalan Na lang. 240 May full sibling ka? May full sibling po sila. Apat po yung ganyan ka, apat na magkakapatid yan. So mga ka-extreme, sila, Tingnan mo po. first lap nila next week. 300 kilometers kagad. Walang mga, ang toss lang siya na toss, tapos first. Puro toss lang sila, puro toss ngayon. Dahil medyo na late sila sa race, hindi sila nakaabot. Ito, first lap nila is 300 kilometers. Eh, ano bang lahi ng mga ibon nyo? Ano? Ano bang lahi ng mga yan? Ito ay miles load. Miles ba yan? 110%. Oh, makaka-extreme. Abangan nyo next week. 300 First kilometers. lap, diretso 300 kilometers. Oo, puro toss lang siya, then 300 kilometers. Distancing na! Check it out! Check it out! Pala, si Crackling, siya ang una, di ba? Pero alam niyo po, sa totoo lang, si Crackling po walang electronic chip. Kasi ayaw ko po siyang ikarga nga dahil nga pet po siya ng anak ko na si Tenten. So hindi ko naman aakalain na siya ang unang dadating sa mga ibon natin. Akalain niyo, ang galing pala ni Crackling. Headwind po yun na 4 hours. Tapos ang dumating po yung kasunod niya after 5 minutes or 6 minutes siguro. Kaya nakakatuwa, hindi ba yung ganong experience sa 35 kong ibon. Sa 36 ang kinarga ko, si Crackling lang ang walang electronic chip. Isipin yun, siya pa yung nag-first. Kakaibang experience na naman tong inabot natin na to. So wag po, lesson po yun, wag po tayong favorite ng, well, favorite naman si Crackling dahil nga pet siya, pero ibig ko sabihin hindi ko siya i-rate na as may top video, no? So ayun, kaya lesson talagang makikita natin talaga sa performance sa race talaga. Hindi natin pwede tayo mag-judge ng basta-basta dahil lang sa tsura nila o whatever. O sige mga extreme, kita tayo doon. Ayan mga ka-extreme Ayan mga ka-extreme pang champion yan. Tingnan nyo yan. Kaya ito, good luck. Sure yan. Hintayin nyo next year ang magandang training box ni Kuya Atoy. Ginagawa na. Pinapagawa na rin sa mga karpintero. 21. They went right over the space. The bus, didn't they? Where's your lock, Dave? Out. So, mga ka-extreme, eto na, dumating na ako sa bahay. Tignan nyo mga gulo-gulo mga balahibo nila, oh. Oh. Ayan. Ang lalakas pa. Kumpleto na yata sila. Tingnan natin sa ating mahiwagang orasan. Tingnan natin kung nag-clock lahat. Oh. 34 na. Isa na lang ang kulang. Baka nasa labas pa yun. Tingnan natin kung sino kulang. Tingnan natin dun sa
sa papel. 16. Sino kaya ang nag-iisang wala? Malaman natin. Check natin mamaya. O ayan mga ka-extreme, ito na po yung race result ng Dagang Lops. So si Dagang Lops ay 100% o 110% nga daw na Miles Lop Bloodlines. So ayan mga ka-extreme, tingnan nyo. Number 26 sila. Unang race nila to mga ka-extreme, almost 300 kilometers. Tingnan nyo ang velocity. Halos nakasabay siya sa group. 1,125 ang velocity niya. And yung pang 30 and 31 nila ay 1,091 and 1,053. And sa 11 na sinend nila, 10 po ang nakauwi. So 10 out of 11 sila sa race yesterday. So ayan po. Yan po yung isa sa mga ano na kahit biglain nila ng almost 300 kilometers ay kaya ng mga lahi natin. So, congratulations po sa mga kay sa Dagang Lops and sa lahat po ng mga nagpa-uwi. Shoutout po sa inyo dyan. Ngayon yung atin. And yung atin po, ayan, na number 20, 21, and 23. Consistent. Yung first 3 birds lang naman yan. So, consistent silang nasa gitna. Pero, ayan, nakita nyo, nakakatuwa dito is yan lang po yung tatlong unang pumasok na nag-clock. Pero, maaga po sila dumating kaso hindi nga pumapasok kaagad. And ito yung clocking nila. Tignan nyo yung clocking nila. 2:47. Sunod-sunod po sila. So, within 30 minutes, nakumpleto po ang 34. So, 1 lang po yung kulang. And yung kulang po ay bumalik na kinabukasan. Andito na rin po siya. So, 35 out of 35 po tayo. Pero, may isa po tayong naunang ibon. Wala pong iba, kundi si Crackling. Sinama ko rin po siya sa race, pero walang electronic chip. So, siya po yung first na dumating. 2:41 siya dumating. Ito ay 2:47 na nag-clock. So, yun mga ka-extreme. Ingat po kayo dyan and God bless. O mga ka-extreme, ito nagdating na yung mga ibon natin. Ito po ay kuha lang na lang ng camera natin. Kasi may work po ako. So, ayan, makikita nyo po dyan yung mga pagdating nila na okay pa, malalakas pa. Yun nga po, galing sila ng 270 kilometers sa Raitihi, sa malapit sa may Mount Ruapehu na isa sa mga active volcano rito sa New Zealand na pinakamalaki. And also headwind race, mga ka-extreme. Shoutout po mga ka-extreme, syempre kay Tenten sa aking anak na napakaganda. Ang galing-galing kasi ni Crackling mga ka-extreme. And shoutout po kay Eran Abilino, Jojit Porio, Hernin Biascan, Terry Ann, Conrad Poblete, Ruben Porlares Jr., and Reynante 13. 11 pala, sorry. John Corpus, J.R. Valdez, Rolando Argenio, Walter Gonzalez, Aisha Video, Al Ortego, PJ Logroño, and West Pinoy, Sydney Fanciers. Shoutout po sa inyo dyan. Especially kay Arnold Bautista and JR. And to my good friend Russell Somerville, a good long distance fancier in Australia. Shoutout to you, my friend.